Hello, mga kaisaw. Ito na yung araw na magpupunla ng sibuyas. Ipapakita ko sa inyo kung paano magpunla. At yan na nga ang buto ng sibuyas, mga kaisaw. Nilalagay siya ng lason para pag nilagay sa lupa, pag sinaboy sa lupa, is hindi siya kainin ng langgam. Yung mga buto hindi kukunin. Then, ayan, para iyan na po yung yung lupa na inayos. So, dyan siya sasabog yung mga buto. Yan yung paraan ng pagpupunla nila. Isasaboy nila yung batos, yung mga buto dyan sa lupa hanggang sa tumubo yan. Pero yun, ganyan yung pagsabog para hindi siya dumikit, hindi siya magdikit-dikit ng tubo. Para maging healthy pa rin yung sibuyas. And after isabo yung mga buto na yan, mga kaisaw, yan ay tatakpan nila ng pataba ng fertilizer. Ayan o. Sasabuyan din ng fertilizer para yung lupa is gumanda. Gumanda yung yung pagtubo ng sibuyas. Then kung nakita niyo mga kaisaw, ayan, ganyan yung saboy ng pataba, unti-unti lang naman, pero yung sakto lang. Alam mo naman, pag lahat ng sobra ay nakakasama at lahat din ng kulang ay masama. Tapos saka na lalagyan ng ipa yung lupang nilagyan ng buto at fertilizer. Ang purpose naman ng ipa ng palay na yan is para hindi maluto yung buto sa araw, hindi siya masunog. Kasi para tumubo siya. Kasi pag hindi mo nilagyan ng ipa yan daw ay hindi tutubo kasi maluluto ng sikat ng araw. Pero ayan nga mga kaisaw, ganyan yung pagpupunla ng sibuyas. Yung tutubo daw yung sibuyas na yan is 5 to 7 days sa pagsimula nung araw ng pagpunla na yan, and umaga hapon ang dilig niyan hanggang sa tumubo. Then iha-harvest yung punla na yan pag after ng 42 to 45 days bago ilipat sa bukid na pagtataniman talaga ng sibuyas. And abangan nyo po mga kaisaw yung update natin yan kung sa pagtubo niyan at sa pagpapadamo hanggang sa bunutin yan at mailipat sa bukid na pagtataniman. At yan lang mga kaisaw, abangan nyo ang next update ng vlog na ito ni Kaisaw.